Inilatag ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang solusyon upang matugunan ang mababang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas nang hindi na naapektuhan ang mga negosyante. Ano kaya ito? Alamin natin sa balita ni Daniela Paulite. May nakahandang solusyon si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy upang matugunan ang matagal ng hinaing ng mga manggagawa tungkol sa mababang sahod sa Pilipinas. Sa ngayon, umiiral ang Wage Rationalization Act na nagtatakda ng minimum wage rate sa Pilipinas at ang Salary Standardization Law na nagtatakda ng mga pamantayan para sa sahod at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa proclamation rally ni Pastor Apollo C. Quiboloy kamakailan, sa pamamagitan ng video message, ibinahagi ng butihing pastor ang kanyang panukalang Living Wage Act na magbibigay ng tamang sahod sa mga manggagawa at kawani ng gobyerno. Sa ilalim nito, ipatutupad ang unti-unting pagtaas ng sahod sa lahat ng rehiyon at sisiguruhing magkakaroon ng taunang adjustment sa sahod batay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at antas ng pamumuhay sa bawat rehiyon. Anya, ang sistemang ito ay magbibigay daan para sa mas maayos na pagsasaayos ng mga negosyante sa sahod nang hindi maaapektuhan ang kanilang operasyon. Yan ang pinaka-ideal na sweldo ng naaayon sa ating mga bilihin. Kasi yung price commodities natin, sinusunod natin upang namang ang mga manggagawa at ang negosyo ay hindi naman talaga malulugi, no? At yung manggagawa rin ay they can afford the living cost of their needs. Kabilang din sa panukalang ito ang National Living Wage, Regular Wage Reviews, pati na rin ang pagpapalakas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang masigurong angkop ang pagtaas ng sahod sa bawat rehiyon. Yung kasing dapat na habulin natin ay yung pabago-bagong standard ng buhay ng tao ayon sa merkado, ayon sa pamilihan, at ayon na rin sa konektado sa tinatawag nating langis, no? Binigyan din ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kahalagahan ng training programs para mapataas ang kasanayan ng mga manggagawa, pati na rin ang pagbibigay ng incentives sa mga kumpanya o negosyo na magpapatupad ng mas mataas na sahod sa kanilang mga empleyado. Nagpahayag din siya ng suporta para sa maliliit na negosyo na nahihirapang magtaas ng sahod, kabilang sa kanyang panukala ang pautang na mababa ang interes upang matulungan ang mga ito. Kasama sa kanyang mga panukala ang public awareness campaigns para malaman ng mga employer at mga empleyado ang benepisyo ng fair wages. Upang matiyak na magiging epektibo ang mga hakbang na ito, sinabi ni Pastor Quiboloy na magtataguyod siya ng legislative action for a living wage kung saan magpapataw ng multa para sa mga hindi susunod sa mga living wage requirements. Magkakaroon din ng monitoring sa inflation at cost of living adjustments upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo at masigurong maabot ng mga manggagawa ang kanilang pangangailangan sa buhay. Should be a symbiotic relationship between capital and labor. Yun ang binabalanse natin dito upang hindi malugi yung kapital at hindi naman maghihikahos yung mga nagbabanat buto ng mga manggagawa. Mababatid na kamakailan ay inaprubahan ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na naglalayong magbigay ng 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Gayunpaman, ilang negosyante ang nagpakita ng pangamba kaugnay dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.